Hello po, magandang araw po. Isa na naman pong business idea ang aking ibabahagi sa inyo. At ito po'y patok na patok ngayong panahon ng tag-init. Nakikita naman po ninyo sa inyong mga screen ang ating ginawa na masarap na popsicle on stick. At bago po natin ipagpatuloy ang ating mga ginagawa, sa mga hindi pa po nakasubscribe or nakafollow sa aking mga social media account, pakifollow na rin po at pakihit po ng ating bell dyan para ma-notify po kayo sa lahat ng aking mga ginagawang video. Ang lahat po ng ingredients ay ipapakita ko po sa huling bahagi ng ating video. So tara at ating umpisahan na ang ating gagawing ice cream on stick. Meron ako ditong isang sachet ng Tang Mango flavor, cornstarch at sugar, at saka hinog na mangga, isang kondensada. Ang una nating gagawin ay paghaluin yung asukal at saka ang ating cornstarch. Ang purpose po niyan ay para hindi magbuo-buo pag ating nilagyan ng tubig. Ang ilalagay po nating tubig dyan ay 1.5 liters. Pwede rin po nating haluan niya ng evaporated milk, pero kasama po sa sukat ng tubig ang evaporated milk. So pagkatapos nating lagyan po ng ating tubig, halu-haluin para hindi po siya buo-buo pag isinalang natin sa kalan. At pag ito'y okay na, isalang natin sa katamtamang hina ng apoy. Ayan, at habang hinihintay natin kumulo, halu-haluin natin para hindi magbuo-buo sa ilalim. At kapag nagiging transparent na po ito, ibig sabihin luto na po ang ating cornstarch. At pwede na po nating i-off ang ating kalan. Palamigin muna natin ito saglit at kapag malamig na, lagyan na natin ng kondensada. Pwede po tayong gumamit ng ibang brand ng kondensada. Choice nyo po yun eh. Ang pinili ko lang po ay yung tayo kung saan makakamura. Kung sa palagay ninyo sa inyong panlasa ay hindi pa matamis yung isang lata, pwede naman natin pong dagdagan yan. Kung namamahala naman po kayo sa kondensada, pwede naman nating asukal ang idagdag sa ating ginawang ice cream on stick. So ayan, pagkatapos nating sairin yung laman ng lata ay halu-haluin natin ng kaunti. At yan nga po pala ay ating hahatiin para dalawang flavor ang ating gagawin. Nilagyan ko na rin po pala yan ng all-purpose cream, hindi ko lang naipakita. Para po mas malinamnam siya. At ngayon po ilalagyan na natin ng Tang Mango flavor, pero kalahating sachet lang po ang ating isasama. Haluin natin ito ng paunti-unti para magpantay ang kanyang kulay. At iyon nga po, hiwain po natin ng maliliit at pinong-pino ang ating hinog na mangga. At take note po, bago po tayo maghawak ng pagkain, kailangan malinis na malinis po ang ating mga kamay. At habang hinihiwa ko po yung ating manggang hinog, ay talagang takam na takam ako sa kanyang amoy. Sobrang sarap at sobrang bango. Sa paghihiwa po ng ating hinog na mangga, kailangan durog na durog para lumabas ang kanyang katas. At sigurado akong babalik-balikan ito ng ating mga suki. At tingnan nyo po naman, isang mangga lang ang aking inilagay, pero nakakatakam naman po talaga siyang tingnan. Sa mga gusto pong mag-business sa panahon ng tag-init, itry nyo po itong ganitong business. At sigurado po akong magugustuhan ng ating mga suki. Kita nyo naman, pati buto ng mangga, kinayod ka na rin kasi malaman talaga yung mangga. At pagkatapos po, gagamit tayo ng plastic cup, 3 ounce po ang sukat. Dahil nga po sa karamihan, bata ang bumibili, kaya tamang-tama lang po ang ating sukat ng plastic cups. Ang pagtatakal po nito ay depende sa kung anong kaya ng mga batang bilhin. Ito nga po pala ang aking isang tip para sa mga nagninegosyo. Di baling maliit lang po ang ating tubo, basta mabilis lang pong mabenta ang ating mga produkto. Pag naipon po yon, mas marami pa rin, mas mabilis. Aanhin nyo naman po ang malaki ang tubo kung madalang naman po ang bibili ng ating paninda. Shoutout nga po pala sa aking mga followers sa Facebook. Shoutout din po sa aking mga subscribers sa YouTube. Maraming salamat po sa lahat ng inyong suporta at pagmamahal. Sa lahat po ng mga supporters ko po sa lahat ng aking social media account, maraming salamat po. So ayan, ito na po pala lahat ang ating nagawa sa mango flavor. At pagkatapos, lalagyan na natin ito ng ating popsicle stick. Meron po tayong binili ditong popsicle stick. Dito po sa ating ginawa, hindi na natin kailangang maglagay tayo ng aluminum foil sa ibabaw dahil hindi naman gumagalaw yung popsicle stick. Pero kung malabnaw yung inyong pagkakagawa, pwede tayong maglagay ng aluminum foil.
Yung iba po kasing gumagawa ng ganito, naglalagay pa po ng aluminum foil. So ngayon dadako naman po tayo sa pangalawang flavor, cookies and cream. Yan, pwede po tayong gumamit ng biscuit. Yan, nagdurog po ako ng cream hindi naman po natin yan sponsor, yan lang po ang ating ginamit. Same process din lang po tulad sa mango flavor ang ating gagawin. Meron din po tayong nabibili sa palengke na cookies and cream powder. Pwede po tayong bumili ng ganun. Yan lang po ang aking available, kaya yan ang ginamit kong biscuit. So ayan, ganyan po ang magiging resulta pagkatapos po nating lagyan ng ating biscuits. Kung meron po kayong naiisip na ibang flavor sa ating ice cream on stick, pwede naman nating itry para mas maraming mapapagpilian ang ating mamimili. Mas maraming flavor, mas maraming kita. Sa mga gusto pong bumili, available po ito mula alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. So ayan, nilagay ko na po sa freezer hanggang umaga. At iyan na nga po ang resulta ng ating ginawang ice cream on stick. At kung nahihirapan po kayo magtanggal sa cup ng ating ice cream on stick, ayan, meron po tayong tubig. Paikutin lang natin yan sa tubig at matatanggal yan. Di ba ang sarap?